Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseyo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya noon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang ito'y katarungay, mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito ng Sabado, 15 linggo sa karaniwang panahon, atin pong panalangin ang mga lugar na higit na maapektuhan ng bagyong Krising. At nawa sa mga nararanasan nating mga ganito ay mas makita natin ang pagkilos ng Diyos at makita rin natin kung ano at paano natin dapat tinutugunan ang atin pong mga pangangailangan, lalo na pagdating sa kaligtasan ng mga tao. Mahirap kasi yung lagi tayong magsasabi ng climate change, pero wala naman tayong ginagawa para dito. Kaya madalas, konting ulan ay lumulubog, ang karamihan sa mga lugar natin, dahil hindi nagiging wasto din ang paraan ng ating pong isinasatupad. Hindi pwedeng hukay lang ng hukay, palalimin lang ng palalimin, pataasin lang ng pataasin ang mga kalye, pero yung mga bahay, palubog ng palubog. Kaya maganda po na nawa ay maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang salita ni Kristo, ang kanyang mga itinuturo sa atin, dahil ito ay para sa mas ikakaayos ng ating pong pamumuhay. Atin pong muling balikan ang ilan sa mga ibinigay sa atin ni Kristo na mga salita mula sa pahayag ng Ebanghelyo. Nung Lunes, ginulantang tayo ng mensahe ng Panginoon na sinasabing, huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sabi nga, ang salita ng Diyos ay katulad ng double-edged sword, na kapag hiniwa sa iyo, talagang mahati ka. At ganyan ang salita ng Diyos. Kapag meron tayong mga ginagawang labag sa kanyang kautusan, nakakahiwa ito ng ating pagkatao. Nasasaktan tayo
dahil dito. Pero yun talaga yung purpose din naman. So, hindi ito yung salita na para lang magkaroon tayo ng peace, magkaroon tayo ng parang hindi tayo mag-aaway, pero wrong notion o wrong context ng paggamit ng salita ng Diyos. Noong Martes, muli, ang sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ito yung mga bayan na sinumbatan ni Kristo, yung bayan ng Corazin, Bethsaida, at Capernaum, dahil napakaraming kababalaghan ang ginawa sa kanila, napakaraming taong may sakit na kanyang pinagaling sa bayang ito, pero hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Kung kaya, sinabi niyang mas mabigat ang parusa na dadanasin kaysa sa mga bayan ng Sodoma. Alam niyo naman yung kwento ng Sodom at Gomora. Noong Miyerkules, ang sabi naman, dahil nga may kakayahan at kapangyarihan si Kristo para magsalita, para magpalayas ng demonyo, dahil sinabi niya noong Miyerkules, ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay sa mundong ito. Kasama na tayo sa ibinigay ng Diyos sa kanyang pangangalaga, sa kanyang proteksyon. Kaya lahat ginagawa ni Jesus para hindi tayo mapahamak. Nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo, kung paanong nasa kanya na ang kapangyarihan, ibinigay ng Ama, yung authority. Kaya ang sabi ni Kristo, ang paanyaya niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Kahapon, ang paalala sa atin, habag ang ibig ko, hindi hain. Yung pusong mahabagin. Hindi yung marami tayong ginagawa. Hindi yung mga ritual na dapat nawa, ang tinitingnan, ang makita sa atin, sa dami ng mga ritual na atin pong ginagawa, ay yung nagiging mahabagin tayo sa ating kapwa. At ngayon, ang sabi ni Kristo, o sabi sa Ebanghelyo, maraming sumunod sa Kanya at pinagaling Niya ang lahat ng may sakit, ngunit mahigpit Niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa Kanya. Nakafocus sa gawain, nakafocus sa misyon, hindi lang sa Kanya. Magandang paalala, na tayo kasi dahil nga sa panahon natin na marami ang gustong sumikat, marami ang gustong mapansin, kaya lahat gusto natin na i-broadcast. Isang wisdom na matututunan natin sa karanasan ni Kristo, bakit ayaw niyang ipamalita. Diba? Kasi pwede yun Kapag mas maraming nakakakilala sa iyo, maganda rin naman yun. Pero yung isang banda, kapag masyado na siyang nakilala, pinuntahan ng napakaraming tao nang hindi naman siya kinikilala, yung bang pupunta ang mga tao dahil may kailangan sila kay Kristo at hindi dahil si Kristo ay tinatanggap nilang bilang Mesiyas. Magiging sagabal sa kanyang misyon, magpapabagal sa kanyang gawain kung napakaraming tao ang makikipag-unahan, makikipagsiksikan para lamang makalapit sa kanya. So hindi hindi trabaho ni Jesus yung magpasikat. Hindi trabaho ni Jesus yung magparami ng followers. Ang gawain at misyon ni Jesus
ipahayag ang mabuting balita, ibigay ang pagpapatawad sa mga nagsisisi, ibigay ang kaharian ng Diyos, hindi ang magpasikat. Kaya nawa, muli, suriin din natin ang ating mga sarili, na sa ating mga ginagawa, ano ba talaga ang ating pong intensyon? Ang dumami ang fans club? Ang dumami ang tagahanga? O ang mas maipakilala natin si Kristo dahil sa ating pong pagtuon sa misyon na mayroon tayo? Amen?